magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my channel. So, ngayon ay pag-aaralan natin routing fundamentals, dynamic routing protocols. So, what is routing? Routing, if you are a network professional, we need to have knowledge about routing because it is a foundation how data travels in the network. Pag hindi natin alam ang routing, paano natin ma-analyze kung paano ba dumadaan ang data sa ating network? It is a process by which we select the best route for the packet. So, isa rin tong paraan kung saan maaari natin piliin kung saan natin padadaanin ang ating packet o yung message. Meron tayong dalawang uri ng routing. Una ay static routing, ikalawa ay dynamic routing. Ano bang pagkakaiba ng dalawang ito? Static routing. As an administrator, we configure it manually. Unlike dynamic routing, it automatically configured. For example, if we encounter a problem within the router to router, in static, we need to configure it manually again. Unlike dynamic, it is automatically. So, static routing is more secured than dynamic routing. And then, static routing is used in a small network. Unlike dynamic routing, it is used in a large network. Dahil nga naman automatically siyang kinoconfigure. What is the default route? Default route, ito yung, kumbaga, kaya nga from the word default. So, yung default na dadaanan niya from PC to router or router to other PC. So, in static routing, ito kinoconfigure natin na dito natin siya padadaanin. Kumbaga, ang default route, ito yung default gateway. Mamaya, magagawa tayo ng simple topology para maintindihan natin lahat ng yan. Loopback interface. Ito yung sinasabi nga naman nila na fake. Kumbaga, fake software or whatever. Kumbaga, pakikita ko sa inyo. Sample tayo. Itong ping 127.0.0.1, ito yung loopback interface ating PC. Kumbaga, gagamitin natin siya para i-check kung walang error siya o pwede siyang i-connect sa internet. Like this. So, nag-reply siya. So, meaning, packet send for receive. So, pwede natin siyang i-connect sa internet. Pero pag nagka-error to, meaning, kaya hindi natin siya pwedeng i-connect sa network. Kasi may problema. So, yun ay sa ating PC. So, sa ating, sa ating router or PC, pwede rin natin siyang i-check. Mamaya, i-check din natin siya. Later on, pag dun mismo sa ating example. So, exit na natin to. So, ngayon, bubuksan ko ang aking packet tracer. Exit natin yan. At ngayon ay gagawa tayo ng simple topology na yung mga diniscuss ko kanina, explain natin isa-isa. So, dito makikita nyo rin paano i-configure yung router, switch, PC, at kung paano natin ilalagay yung ating default gateway at saka ang ating internet protocol. So, gawa tayo ng 4 na PC. Okay, 4 na PC. And then, gamit naman tayo sa kabila ng laptop. Maiba-iba naman. Laptop 0 and laptop 1. So, kailangan natin ngayon ng network device. So, unahin natin yung switch. So, itong gamitin natin 2950T. Dalawa. And then, kailangan natin ng routers. So, ang gagamitin ng routers ay ito. 2811 router. Kasi nga pala, itong ating packet tracer ay version 8.0. Updated siya. So, mada-download nyo lamang to kung kayo sign up sa netacademy.com kung saan doon meron tayong free na lesson tungkol sa paggamit ng packet tracer, Cisco packet tracer. And then, pag natapos nyo yun, siyempre meron siyang certificate. Yun ang kagandahan niya.
So ngayon, i-connect na natin siya. So dito, pwede tayo mag-connect ng automatically choose connection type, pero hindi natin siya gagawin. Gagamitin natin ay itong copper straight through, crossover, tsaka itong serial DTE. O nga pala, maalala ko nga lang pala, no? Ano ba pagkakaiba ng copper crossover at saka copper straight through? Siyempre, ang copper ay ginagamit siya, ang crossover, ginagamit ito kapag same unit. So, ibig sabihin, magkapareho ito. PC, PC to PC, PC1, PC2, PC3. Pwede siyang i-connect gamit ang crossover. Pero, kapag magkaibang unit, kagaya ng PC to switch, gagamit tayo ng straight through. Malinaw naman siguro, ano? Okay, connect na natin siya gamit ang crossover. Pass Ethernet. Sorry, mali. Delete natin siya. Okay. No? Straight through nga pala. Sorry. Nawala yung ating escape na natin. Balik natin yung ating network device. Then switch. Then to. Switch to. Natin siyang switch 0. Alright. Then connect na natin siya. Okay. Then 0. Ganun dito sa isa. Other one. Okay, ito naman kabila. Connect natin siya gamit ang copper straight through to the switch. So, ganyan lang kabilis guys pag gagamit tayo ng packet tracer. Napakadali natin mag-connect. Pero, madali nga. Pero mamaya, malaman natin kung bakit ba ganyan yan, yung mga yan. Kasi hindi lang ganyan yan eh. Kasi ko-connect naman natin to. Switch to router. Then, tong router. Okay. Dito sa router 0, ito nga pala, pag dinouble click niyo siya, pupunta kayo dito sa window na to. Yan. So dito, pwede niyo siyang i-configure. Config, CLI, command line interface, attribute, config. Dito tayo ngayon pupunta sa physical. Dito sa physical, mag-a-add tayo dito ng module. Ito yung mga module nga pala. Yan. Okay, bago tayo mag-add the module, kailangan natin turn off. I-add natin itong WIC1T dito. Okay, and then, ito yung serial. Kada nagdadagdag kayo ng module, makikita nyo dito yung description. WIT1, it provides single port serial connection to remote sites or legally serial network devices, such as synchronous data link control, and so on and so forth. And then, tinurn on na natin siya. So, naka-turn on na siya. So, close na natin. Next, dito. I-turn off ulit natin siya. Then, i-add natin to dito. Okay. Add na natin. Turn on again. Okay. Yung dinagdag natin kanina. So, dinagdag natin siya para ma-connect natin siya sa serial DT. Ito ang gagamitin natin. Pili natin serial 000. Dito ay serial 000. Connection cable. Yun. Connected. Okay, napapansin nyo dito. Wait, may problema ang mouse ko eh. Wait lang. Okay. Pansin nyo, ito'y red. Ang ibig sabihin ng red, hindi siya connected. Unlike dito, connected siya. So, ngayon, mamaya, i-aayusin natin yan. Lagyan muna natin siya ng IP address. Kung mapapansin nyo, kada highlight ko, makikita nyo na kagad yung details. So, PC1, port, Ethernet, Bluetooth, blah blah blah, gateway is not set. So, iset natin siya lahat. So, unahin natin yung PC1. So, punta tayo sa config. Desktop, then IP configuration.
Then static, naka-static na siya. So IPv4 is 192.168. Gawin natin siyang 10.2. So ang default subnet mask, default na siya lalabas. Default gateway, lalagyan natin sa 192.168.10.1. Ito yung sinasabi ko kanina, default gateway o default route. Okay, din close na natin siya. Okay, dito, ipunta rin tayo sa desktop, IP configuration. Then, 192.168.10.3. Okay, then dito sa default gateway, 192.168.10.1. Kasi, lahat natin gagawin natin siya .1. Okay, PC2, desktop, configuration, 192.168.10.234. And default gateway is 192.168.10.1. Oops, invalid gateway address. Oops, mali nga. Okay, ulitin natin. Desktop. Okay, close natin yan. Configuration. Okay, mali nga. 192.168.10.1. Okay. Desktop IP configuration 192.168.10.2345. 192.168.10.1. Okay, nalagyan na natin to. Makikita natin pa nag-highlight tayo. May default gateway na siya at may IP address na. So ngayon, lalagyan natin siya ng note para medyo hindi tayo malito mamaya. Default gateway 192.168.10.1. Ito, IP address nito ay 192.168.10.2. 192.168.10.3. Isa naman ay 192.168.10.4. Ito naman isa ay 192.168. Okay, quit 192.168.10.5. Then, i-move natin siya para maayos, magandang tingnan. Kaganda lang nito pag meron siyang note kung na pwede siyang lagyan para nga naman readable at hindi tayo malilito. Yan. Okay, dito naman tayo sa isa, configure. So, desktop IP configuration 192.168. Kaya natin 20 naman siya para hindi tayo malito. .2 subnet pass default, then default gateway 192.168.20.1. Okay, dito naman desktop IP configuration 2.168.20.3 default gateway tsaka default 192.168.20.1. Ganun lang guys, kasimple. Maglagayin ng default gateway and sub ang IP address. Default gateway 2.168.20.1. Dito naman tayo sa isa 2.168.20.2. Oops, tama, 2. Ito ay 2.168.20.3. Okay, so nga siya move. So yan, meron na tayong default gateway dito sa group na to at saka sa group na to. So ngayon, ang gagawin naman natin sunod ay
itong router. Configure naman natin siya. So, punta tayo dito sa dito muna. So, dito sa bottom na serial, lalagyan natin siya ng set natin clock rate niya ng 128,000. Ang IBP4 niya, yung kanyang pinakang address 192.168.30.2. Then on. So nakita niyo naman, naka-on na siya. So dito naman fast Ethernet. So yun na muna ang ating configure. Then 2.1. So next balik tayo dito. Punta naman tayo dito sa router 1. Config naman, then serial. Natin siyang 128,000, then IPv4 is 192.168.30.3. Yan. Then on. Okay, naka-on na siya. So yun yung kanyang IP address. So ngayon, ito naman, dito naman natin siya ilalagay yung default gateway. Wait lang, nagulo ko ang mouse ko eh. Ito, di ba itong router 1 nandito siya sa isang group na to. Ito ang lalagyan natin default gateway dito. So, 192.168.20.1. Ibig sabihin yung default niyan dadaanan. Then, on natin siya. Pansin nyo, naging green. Tapos to ay naging orange, maya magiging ano na yung green na rin. Kasi turn on na siya. Punta rin naman tayo dito. Gagawin natin siya pareho. Yan tayo sa isa. Ito. 192.168. Ano yun? Default gateway niya is 10.1. Then on. Same. So ngayon, tapos na tayo maglagay ng kanilang default gateway ng PC2 router, tsaka ng IP address ng router. Ayun o, naging green na siya. So ito may magiging green na rin lahat yan. So ngayon, magkukonfigure naman tayo ng default gateway nitong router 0 to router 1. So paano siya, yung IP route, yung route ng dalawa. So paano siya gawin? Punta ulit tayo sa router 0. Command line interface naman tayo. So, dito. Ito, mag-command naman tayo. Mouse ko, naglolo ko. Enter. So, exit natin siya. Kasi nasa configuration siya. So, napunta tayo sa config. Tapos, itatype natin IP route. So, 0.0.0.0 space 0.0.0.0 space yung route niya. 192.168.30.1. Kasi ito yung kanyang pagiging default gateway niyang dalawa. So ngayon exit natin yan. Okay. Itong isa ganun din, ang same lang din natin gagawin. Online interface. Yan. Exit natin siya. Then IP route 0.0.0.0 space 0.0.0.0 space 192.168.30.1. Enter. Exit. Okay. So lagyan natin yung label para maganda. Ito, default gateway nitong PC2 router is 192.16. Okay. 68.10.1. Ito naman ay 192.2.168.20.1.
Etong gitna from router 0 to router 1 vice versa is 192.168.30.1. IP address nitong switch na to ay 192.168.30.2. Ito naman 192.168.30.3. Yan. I-align lang natin ng maayos. So, default gateway ito dito. Ito, IP nito. Ito dito. Ito naman dito. Okay. So, ngayon, ito na yung time para i-test yung ating ginawang topology. So, okay. Titest natin muna from... Gagamit muna tayo ng ito. PDU. At ang PDU is Protocol Data Unit. Ito yung composed of data. Tama, itatry natin. Nasa real time pa tayo. Wala pa tayo sa simulation. Itatry natin. So, tingnan nyo tong part na to. Dito natin makikita kung successful o hindi. Okay, try tayo. PC0 to PC1. PC0 to PC1. Pansinin, successful. Ibig sabihin, okay siya. Next. PC1 to PC2, successful din. Next is PC2 to PC3, successful. So, ito namang PC to router. PC0 to PC1, successful. Delete natin para makita natin na maayos. Okay. Iangat natin ng konti ito. Ayan. PDU, PC0 to PC to router. Yan. Okay, successful siya. Dito naman sa dito. Successful din. So, ngayon, dito naman tayo sa kabila. So, laptop 1 to laptop 0. Successful. So, laptop 1 to router. Successful again. And then, laptop 0 to router 1. Successful again. Okay siya. Tsaka pala guys, meron tayong PDU dito at saka complex PDU. So, itong simple PDU at saka complex PDU ay ituturo ko na lang sa susunod kong video. Kasi ito, ang tinuturo ko lang naman is fundamentals. Baka kasi mamaya ay maguluhan kayo. So, dito muna tayo sa routing fundamentals and dynamic routing protocol. Pero later on, tuturo ko rin yan kung anong gamit niyang PD yung yan. So, wait lang. Ayusin natin mouse. Medyo ang gulo. Malikot. Nagmamalfunction ng ating mouse. Ibig sabihin, kailangan na bumili ng bago. Tapos nawala na si Arrow. Okay, ito naman test natin. Si router 0 to router 1. Okay, successful. So, ngayon, gagamit naman tayo ng ping. Packet Internet Network Grouper. So, punta tayo sa ito. Then, command prompt. Then, ipiping natin siya. Ipiping natin yung ating router. Ping. Check natin kung connected tayo. 168.30.2. Okay, nag-reply. Meaning, connected na tayo. Try naman nating i-ping itong from PC0 to laptop. Ito, 192.168.20.30. Ping. 192.168.20.3. Okay, nag-reply. Meaning, connected na tayo. So, wala tayong naging error. So, lahat ng ito is connected to each other. So, yun yung tungkol dito sa ating video ngayon na routing fundamentals and dynamic routing protocol. So, dito nag-focus tayo ngayon sa static routing. Hindi tayo gumamit dito ng dynamic routing. So, yun guys, nalaman nyo paano i-configure ang router, paano i-connect siya, at paano natin na-resolve yung ating problema. Na-encounter natin kaninang problema. So,
hanggang dito na lang muna yung aking video. Salamat sa inyong panonood at sana ay may natutunan kayo sa video nito. So kung may natutunan kayo, paki-like na lang, subscribe at paki-share itong video ito. So maraming salamat po.